Hahanguin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 12, mga talata 1 hanggang 8. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag, ang ibig ko hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Yes! Totoo yun, sapagkat sinasabi niyang naririto ang higit na dakila kaysa templo, kahit na ang mga saserdote ay lumalabag sa araw ng pamamahinga, ngunit hindi sila nagkakasala. Lalo na ang ating Panginoong Hesus, sapagkat nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang araw ng pamamahinga. Hindi na marahil bago sa atin ang mga katagang nagsasabi na hindi lahat ng batas na gawa ng tao ay naaayon sa mga batas na itinadhana ng Diyos para sundin ng tao. Hindi ito naiiba sa sinabi ng Panginoon na ang batas ng pamamahinga ay ginawa para sa kabutihan ng tao at hindi ang tao para sa kapakanan ng batas. Totoo naman para sa ikabubuti nating mga tao ang araw ng pamamahinga, hindi para ikasama. At ang pinakabuod ng lahat ng batas ay ang batas ng pagmamahal, at wala nang iba pa. Ang batas na puro ngipin at walang puso o pagmamahal ay batas na nakasusugat lamang ng puso at kailanman ay walang maidudulot na maganda sa tao. Tama yon, sapagkat kung puro batas at walang pagmamahal, hindi tayo makapagdadala ng mga tao sa kaharian ng langit. Kaya nga ang batas ay dapat na sinasamahan ng pag-ibig. Tanging ang batas na may pagmamahal ang may kakayahang magpalaya at magbigay ng buhay. Ang batas tungkol sa pamamahinga ay nagtuturo sa atin hindi tungkol sa pamamahinga na wala ka ng ibang gagawin, kundi ang tumulog at tumigil sa trabaho. Kapag nagkagayon, hindi na pahinga ang tawag doon, kundi katamaran. So, ang araw ng pamamahinga ay nakalaan para sa Diyos at sa pagtulong sa pangailangan ng kapwa. Hindi natin pwedeng gamitin na araw ng pamamahinga kayon, kaya bawal kang tulungan, bawal kang pakainin, bawal kang abutan ng ayuda, sapagkat araw ng pamamahinga ngayon. Hindi. Ang araw ng pamamahinga ay para sa Diyos ilaan natin, at paggawa ng mabuti ay tuloy-tuloy pa rin. Yes! Mamahinga tayong may pananalangin, nang ibig sabihin kasama natin ng Diyos. Ang mundong nananalangin ng isang mundong mapayapa.